kaya binabalik-balikan yung boto namin kasi ang aming mga laman loob tulad ng isaw, puso, tuwalya, mansanilya, bituka at saka libro ay katay. Pampalasa namin talagang mga bone marrow. Kaya nga tawag dito sa amin bulalugaw dahil talagang katay na baka ang ginagamit namin. Hindi kami gumagamit ng frozen. Mayroon kaming free taba. Marami talagang humihingi. Minsan mainit ng kaldero, kailangan hihingi. Pwedeng makahingi taba. So, binibigyan naman namin. Awa naman ng Diyos, siguro marami naman kumakain sa amin. Makikita nyo naman pagka actually nga, nagka-traffic dito pagka nahihiyawan kami. Tawag na nga ako ni Kapitan kasi wala kaming parking. Purpose naman namin, bilang makapagnegosyo, makatulong din sa mga mabababang nasa laylayan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Ismael Cruz, may-ari ng Opel's Gotohan dito sa Lambak Tabe, Giginto, Bulacan. Ako po ay nakapagtapos under ng TESDA Scholarship sa Asian Institute of Science and Technology ng Commercial Cooking. Dati po, ang trabaho ko ay sa W. Brown Company. Pagawaan po ng sapatos sa Marikina. Kaya lang po, nung nagka-pandemic, natanggal po kami, nag-shutdown yung kumpanya. Kaya naisipan po namin ng asawa ko na magtayo ng gotohan dito sa aming tapat lang ho ng bahay namin para naman ho may pagkakitaan kami. Nag-start yung business namin kasi nga nawalan kami ng trabaho noong pandemic. Actually, pandemic pa nga eh. Bawal niyong kumain ng mga tao sa labas. So, lakas loob, nag-start kami. Nanghiram lang kami ng mga kaldero. Tapos, ang puhunan namin ay maliit na. Umutang pa nga eh. So, awa ng Diyos, hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang gotohan namin. Naisip namin magtayo ng maliit na gotohan kasi since na kapag training ako sa TESDA ng commercial cooking, so ginamit ko yung knowledge ko na yon. Kaya itong napag-isipan namin, tsaka nung pandemic kasi, actually, ang tao talaga kakain eh. Diba? Yun ang basic commodities ng tao, ang pagkain. Kaya ito inisip namin na itayo, gotohan. Nag-start kami nung siguro mga maliit na kaldero lang. Siguro mga 2 kilo lang yun eh. Ganon. Tapos nag-try kami ng mga street food. Alam niyo yung street food? Mga tokneneng, kwek-kwek. Tapos yung best seller namin yung kalabasa. Since nagulay siya, mabili talaga siya. Na ginagawa namin okoy. Tapos, sinarapan namin yung suka namin. Tapos, nung lately, nagdagdag na kami ng palabok, spaghetti, turon. Siguro, kaya binabalik-balikan yung goto namin kasi ang aming mga laman loob tulad ng isaw, puso, tuwalya, mansanilya, bituka, at saka libro ay katay. Hinahango ko siya doon sa katayan sa Bulacan-Bulacan. Tapos, ang mga pampalasa namin, talagang mga bone marrow. Kaya nga tawag dito sa amin, bulalugaw. Dahil talagang katay na baka ang ginagamit namin. Hindi kami gumagamit ng frozen. Siguro nag-start kami nung benta namin sa lugaw, plain na lugaw. Since pandemic nga, para makatulong na rin sa ibang tao. Dahil alam mo naman, ang hirap ng pera noon at saka pagkain. Diba, ang tao umaasa lang sa ayuda. So, binenta lang namin siya ng 8 pesos. 8 pesos. Lugaw lang naman eh. Eventually, kaya lang sa ngayon, kasi mahal na yung mga, alam nyo naman, ang panahon natin ngayon, napakamahal ang bilihin. So, ang presyo na namin ngayon sa lugaw, plain lugaw, is 15 pesos. Pero yung mga goto is 50 pesos. Marami siyang laman. Tapos, yung mga tukneling namin, nasa 18 pesos, ganun lang. Tapos, yung okoy, 17 pesos, turon, 15, mga ganun lang. Para nga pang masa eh. Kasi ang purpose naman namin, bilang makapagnegosyo, makatulong din sa mga mabababang nasa laylayan. Kasi dali mo siyang bilhin, mura, mabubusog ka na. Kami ng asawa ko, gumigising kami 1 a.m. para magluto. Tapos, preparation namin, pwede na nagbubukas kami, dumadating yung mga kasama namin, mga 5. Tapos hanggang 11 lang siya.
Mostly nga nauubusan kami kasi nga ano, yung while supply last lang kami. Tsaka minsan nagde-day off din kami kasi talagang pagkain ang negosyo mo napakabigat sa katawan, eh. Ang daming mga duties, nandiyan yung mamimili ka, kung anong kulang, basta maraming trabaho. Tapos maghihiwa ka, magluluto, magkalambot. Since nga na ano, yung baka namin is katay, talagang tatagal siyang palambutin. Kaya talagang madugo ang operation namin. Awa naman ng Diyos, siguro marami naman kumakain sa amin. Makikita nyo naman pagka ano, actually nga, nagta-traffic dito pagka ano, nahihiyawan kami. Tawag na nga ako ni Kapitan kasi wala kaming parking. Kaya lang, eventually, pag siguro dating-dating, baka mag-expand ng konti kasi malaki naman yung place namin dito. Tungkol naman sa benta, bibenta kami ng mga 15,000. Mga from ano yon, Monday to Friday. Ang malakas namin is weekend, Sabado, Linggo. Talagang ang tao namin katulong is nasa 7. Kasi nga, ang dami talagang bumibili. Ang target market namin, syempre, yung mahilig sa goto. Yung mga, ano, usually kasi mga mahilig sa goto, yung mga manginginom. pag siguro nagkatama na, diretso na sa amin para ba mawala yung tama. Pero usually din, mas maraming bumibili, hindi na namin kilala kasi nasa tabi nga kami ng kalsada. Talagang maraming Pilipino ang mahilig sa goto at lugaw. Kasi nga, siguro staple food, mura. Kaya yon ang market namin. Ang bilin ko sa mga kasama ko sa tindahan, asigasuhin mabuti yung mga customer. Pag may hiningi, bigay agad, tsaka wag kong tatagalin. Tapos, mayroon kaming free taba sa baka, sa goto. Pag may humingi, diyan kami nakikilala sa taba at saka sa bulalo. Marami talagang humihingi. Minsan mainit yung kaldero, kailangan hihingi. Pwedeng makahingi taba, so binibigyan naman namin. Kaya siguro doon kami nakilala, Bulalugaw. Lesson learned siguro sa negosyo ay pag bumenta ka, siguro kaagad itabi mo 20%. Tapos paikutin mo lang yung mga puhunan mo. Para masasabi mo meron kang nakikita sa pinagpaguran mo. Tapos pagka naman ganyang may mga kainan ka, marami din lang malapit na mga negosyante na sige sa akin ka na kumuha ng malagkit, terms, mga ganon. So, mas maganda yon kaysa mangutang ka ng puhunan sa mga 5-6. Minsan may nagbibigay contest pa yung mga nagsusupply ng mga baboy na sa akin na ganito dahil sige lingguhan, mga ganon. So makakapagnegosyo ka na wala kang puhunan. Mag-start kayo sa maliit, lalaki yan basta matyaga ka lang. Tapos syempre quality food, sarapan mo, wag mong tipirin para sa ganon balik-balikan ka kasi ang customer matalino din yan. Once natikman ng product mo na hindi masarap, di ka nababalikan. So, ganun lang. Magtiyaga, magluto ng masarap, magdasal sa itaas. Yan, sigurado. Masasabi ko siguro yung negosyo namin ay nag-improve naman kasi una sa sales, tumataas siya. And then, nung nag-start kami, siguro 3 lang kami. Asawa ko tsaka isang helper. Ngayon, ang helper namin ay 7 na. Dahil sa dami ng kumakain, hindi na namin ma-accommodate, yan, nagdagdag kami. Awa ng Diyos, nakakapagpaaral sa private, ng college. Masasabi ko siguro may improvement naman at may kinikita. Siguro para maging successful ka, yung tumagal yung negosyo mo, maging tapat ka sa customer mo. Number 1 yan, matapat ka. Tapos,
tanggap ka rin ng mga suggestion. For example, malabnaw yung lugaw mo, matabang yung ganito mo. So, kailangan i-improve mo siya. Kasi ang pagluluto naman ay ano lang naman yan dagdag bawas lang Pag kulang, dagdagan para masatisfied yung customer. Pinakamasasabi kong achievement namin since nag-start kami, dati kasi nasa public lang yung anak ko ngayon nasa private na. And then dati ang rep namin, isang maliit lang na lumang-luma pa. Minana pa namin sa sister-in-law ko. Pero ngayon, 5 na ang freezer namin. Siguro ako sasabi ko, nag-i-improve nga talaga. Nakakabili kami ng gusto namin. Tapos yung mga tauhan namin, kompleto rin. Mayroon silang, since na naranasan namin masukan, maging empleyado, yung experience namin, binabalik din namin sa tauhan namin. Meron silang free transpo, meron silang konting bonus, may konting 13-month. Future plan namin, since na maliit nga yung pwesto namin, sana makapagpatayo na kami na talagang building. Masasabi mong talagang may space, naka-tiles, yung mga ganon. Tapos talagang cleanliness, makikita mo yung attractive siya, malamig siya. Dito, although malamig kasi open air siguro mas maganda yung gano'n, yung parang established na talaga yung business mo. And then, hopefully, magkaroon ka ng branch. Di ba gano'n? Di mo masama mangarap, sir Sa mga nakapanood, sana pag nadaan kayo dito sa Tabegue Ginto, Bulacan, pagbaba lang kami ng pangalawang tulay, malapit kami sa BIR. Baka pag napunta kayo sa BIR, dumaan naman kayo dito sa amin para matikman nyo naman yung aming the best bulalugaw in Giginto. At available din ako sa Google Map, Opel's Gotohan. Paki-waste na lang po. So, meron po kaming FB page. Paki-check na lang po, Lambak Tabe Eatery. Open po kami everyday. Start po namin is 5 a.m. hanggang 11 a.m. lang po. Half day lang po. Pasyal po kayo. Antayin ko po kayo.